ko po kagabi na luluwas si Kuya para kabanatuan kasi siya yung mag-aasakaso ng death certificate sa yung worship. Ikaw ang magsasalita mo. Kasi pasasalamatan mo sila. Kuya, sabi ko, sasabihin ko kasi hindi naman po ako. Siyempre, 17 years old po ako, nalulipat na ako sa Quezon City po eh. Hindi na ako gaano nakakabalik. Although yung mga faces po, kilala ko pa rin sila, tapos narinig ko kay Daddy. Tapos nalapihan din po sa Facebook, friend din po. So, may mga common friends din po na mga anak, kaibigan, pamangkin. So, na yung mga faces yun po, naalala pa sa mga kamag-anak naman. So, sabi ko, Kuya, hindi ko alam kung ano sasabihin. Sumasakit nga po yung chan ko kami. Sabi ko, buti hindi siya natuloy ngayon kasi yung pamangkin ni Daddy doon sa ospital kung saan po siya nabawian ng buhay. Medyo nagawan po nila ng paraan na sila na yung magkaroon ng authorization para makuha yung death certificate. So, nandito si Kuya. Kaso nga lang wala pa rin po parang bigkas. So, si Daddy po, marami akong gustong sabihin kay Daddy. Pero hindi nabubuhay ko siya. Wala akong masabi na, Daddy. Bakit mas marami ka mo kasi ibang tao kaysa sa anak mo, ganyan. Wala akong masabi sa kanya po. Basta pag nagkikita kami kasi hindi mo lang lagi umuwi. Parang, Daddy, kaya mo lang mga ganun lang. Pero ngayon ko lang po na-realize na kahit 77 na siyang binagyan ng buhay, parang daming sana na sumat pa yung buhay na kahit 1 year lang o 6 months lang. Marami pong regrets na hindi ko kaya sabihin sa kanya kasi masaya siya sa ginagawa ko niya. Gusto niya na maglingkod sa bayan. Hindi ko naiintindihan yun kasi mas gusto ko po na mag-focus siya sa family, sa anak niya. Dami niyang pinapaaral, pero lagi siyang wala sa bahay. Ganun po pala, pag anak ka, parang nagiging selfish ka kasi ang dami na asikaso nila, lagi wala. Tapos, dami nilang sinututor, dami tinuturuan, dami tinutulong ng estudyante, pero parang empty po. Tapos nag-aaral na ako ng Manila. Ganun pala kapag hindi ka nanitirahan sa baler, parang yung special time na dapat kasama mo sila. Hirap po pala, sabi ko pag nag-senior na pala ako or nag-asawa na yung mga anak, iiwang ka lang ng mga anak mo. Sabi ko maraming nasa ko dito pero na-accept ko na ang anak natin, hindi natin ng pag-aari. Binigay sa atin ng Panginoon para tayo maging gabay lang at panakin sila ng mabuti, may kako sa Diyos, yun lang. Kung nakaanin na sa'yo talaga. Kasi hindi naman po talaga yung ginamit ng tayo ng Panginoon para to raise a good children lang talaga. Pero dahil po yung Filipino style natin na parang ayaw na natin silang hiwalay hanggang sa nagkasawa na nagkaapo na nasa atin pa rin. Pero naiisip ko po masaya po pala kapag nakasama kayo lalo ngayon. Dahil po kami magkakapatid. Nasa Amerika, nasa si Kuya, nasa Quezon City. Parang iba yung nasasama kayo na kahit walang okasyon. Iba pala yung closeness pag ganyan si Kuya, hindi ko rin nakakasama. So, ang dami pong moments na dapat kasama mo pero hindi kayo naging isang buong pamilya. Although, hindi po kami lumaki sa isang perfectong family. Maraming pagkukulang. Pero si Daddy kasi naalala ko sa kanya noon, maliit ako. May gilit niya ako sa mga contest. Ganyan. Sunod lang po ako. Miss Bader, Miss Little Miss Bader, Little Miss Oklay, mga ganyan. Masyado from active si Daddy. Tapos tinuturuan niya ako ng saya, yung mga ganyan. Kasi nagko-choreograph pala siya ng gano'n. So, parang ngayon po, kung pagsasalitain niyo ko, parang natutuwa ko ng mga narinig po ako na magaganda na yan si Tita Liz. Nakita pala niya ako yung baby ako na
wala pa ni Daddy, yung mga ganun. Pero siguro yung moment na to na wala si Daddy, parang hindi ko alam kung masayang maikukwento kasi parang ito nga po yung time na parang nagsisisi ako na sana nadagdagan pa yung oras na nakasama namin. Tapos pero natutuwa po ako na yung sabi ni Tita Nix na tumanggap siya sa Panginoon. Kasi iba talaga pag sinubuo mo yung buhay mo sarili sa Panginoon. Ayun, hindi ko lang sa mga tao nga na kung ano man yung pagkukulang niya noon, mga masamang nagawa. Pati sa pamilya din namin, sana matanggap siya, sana natanggap na po siya ng Panginoon. Ganun po. So, mahal naman po namin si Daddy. Tapos ako kasi yung main girl ng isang anak na babae. Lagi siya nagpapalakas ng loob sa akin. Pero kasi pag may ginagawa siyang masama din po, pinagsasabihan ko din, o Daddy, ano na naman yan? Ikaw ma, sabi ko may kilos ako doon, anong kinumin mo yun? Ibilit mo yun, ibilit mo. Kasi mahilig po siya, siguro kasi nga, nagsilbi din siya sa public po, pag-servant siya. Mahilig siyang parating ng kung anong paniniwala niya. Sabi ko, Daddy, kung nasa social media yan, nag-book mo doon, nakakabasa sa'yo. Ay, ganun ba na? Opo, huwag mo yung sabihin na ganito. Ang importante, alam niyo yung tama. Yung mga ganun po. Basta si Daddy po, sabi nga Daddy, ang dami ko gusto sabihin sa'yo na hinanakit kasi yung kulang yung oras. Pero, hearing from other people, what the good things Daddy we do their life, ang dami natulungan. Para simula nung nagpapa-nepro po dito, na-realize ko na, kaya pala si Daddy, ang daming sama na loob ko, na panghinayang na walang oras. Ang dami po pala siyang natulungan talaga. May lalapit na lang sa akin, malalaman ko na lang. Hanggang ngayon po na namaalam na siya, nalaman ko na past night na pinaaral niya ni Sir, gagraduate na yan. Yan, yung asawa niya, ganyan, naka-aaral din yan. Yung ganun po ba? So, maganda ko na narinig ko rin. Yan. So, si Daddy sabi niya, dadalawin daw niya. Sabi ng kuya ko, dadalawin daw ko na ngayong, nawala na siya. Kasi sabi ko, hindi na nga nakakatulog. Kasi hanggang sa ano po niya, hanggang sa nasa ospital siya, sinesermonan ko siya, Daddy, ano ba yan? Ang hindi ng tawag, bibiyang ka na naman. Yun. So, yun po. Si Daddy, iniwanan mo na kami, pero yun pag nangalan mo sa amin nandito siya sa mga tao. Sana po yun itanin sa akin ko, yung pagpapatawad, yung kakulungan niya. Alam niyo naman po, sabi ni Sir, manginginom si Daddy talaga, grabe po, kahit ilang mo na yung gate, lalabas po. Gusto pang kataw pa, yun. Kung ano man niya, kukulang ng Daddy mo sa iba, na po namin sana at natanggap siya tinanggap niya ng buo ang Panginoon ngayon. At 3 taon na po siyang pastor. Sino naman po tayo para hindi katawad at tumanggap ulit. So natutuwa ako kay Daddy na bago po siya na maalam talagang hihingi na po niya ng kapatawaran at sinubo niya yung buhay niya sa Panginoon po. Salamat po. Ngayon naman po, ay tumako tayo sa isang pasasalamat sa anak ni Sir Ronnie mula kay Sir Jason de Asis. Magandang umaga po sa ating lahat. Mapamilya po na de Asis ay taos puso ng pasasalamat sa lahat ng isa, sa lahat ng nagbigay ng alam sa Panginoon po para sa kanya at nag-aalaan na bigay ng mga paalala sa mga mabuting na nagawa niya para sa hindi lang para sa amin, kundi para sa mga nakasama.